Pumasok si Rubio sa bukas na sugat ng Cuba nitong Miyerkules, Mayo 20, 2026 nang direktang magsalita siya sa mga Cubano sa araw ng kalayaan ng isla. At gawing isang opisyal na mensahe mula sa Estados Unidos bilang babalang pampulitika laban sa diktadura ng Havana. Hindi humingi ng pahintulot sa rehimen, nagsalita ang kalihim ng Estado ni Trump, milalampasan ng makinaryang komunista. Tinutukan niya ang mga taong matagal nang nabubuhay sa takot, kahirapan, sensura at mga pangakong hindi tinupad. Malinaw na itinuturing ng Washington ang mga Cubano bilang biktima ng elite na kumamkam ng bansa, hindi bilang kaaway ng Estados Unidos. Nasa mismong puntong yan ang lakas ng mensahe. Hindi pumunta si Rubio para makipagkasundo sa mga may-ari ng sistema. Pumunta siya upang ipaalam sa mga Cubano na pwedeng bumalik ang kalayaan sa isla at hindi nakatali ang kinabukasan sa Partido Komunista. Ang bagong ugnayan sa Estados Unidos ay magiging makabuluhan lang kung kasamang bayan, hindi sa pamunuan na nag-uutos, nagpapatahimik at nang-aapi. At ngayon, ang tanong na hindi maiiwasan kung si Rubio ay direkta nung nakikipag-usap sa mamamayang Cuban sa ganitong paraan. Ano kaya ang inihahanda ni Trump para tuluyang palayain ng mga Cubano laban sa diktadura? Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon mula sa mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Inilatala ang mensahe sa Twitter at maging malakas ang dating dahil para ito sa mga karaniwang mamamayan, hindi sa gobyerno ng Cuba. Nagsalita si Rubio bilang anak ng komunidad ng mga Cubano sa Estados Unidos at bilang pinuno ng diplomasya ni Trump. Inilagay niya ang krisis sa Cuba sa sentro ng isang moral na labanan. Sa isang banda, mga pamilyang namumuhay na kulang sa pagkain, kuryente, pera at kalayaan. Samantala, isang pamunuan ang kumukontrol sa negosyo, pinipigil ang reklamo at kinukumbinsi ang tao na maayos ang lahat kahit namumuhay sa labas ang mga pamilya. Sinisi niya ang pamumunong komunista sa pagkasira ng isla at ipinaglaban ang bagong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at malayang Cuba. Doon mismo, pinakamabigat ang punto. Ipinapakita ng Washington na ayaw nitong palakasin ng rehimen at mas gusto nitong direktang makipag-usap sa mga tao kaysa sa pamahalaan. Ayon sa kalihim, nag-aalok si Pangulong Trump ng bagong landas na hindi dumaraan sa makinaryang komunista kundi sa mga Cubanong gustong magtrabaho. Kasama rito ang pagbubukas ng negosyo, pagpili ng kinatawan, pagrereklamo ng walang takot at pamumuhay ng hindi umaasa sa pahintulot ng elitang pampulitika. Isa itong mensahe na nilayon para pukawin ang damdamin ng mga taong pagod ng mabuhay sa isang isla na kontrolado ng mga burokrata, militar at mga pinuno na humihiling ng sakripisyo mula sa iba habang pinapanatili ang sarili nilang mga pribilehiyo. Inugnay ni Rubio ang kanyang pahayag sa sensitibong panahon ng politika ng Amerika laban sa Cuba. Iniulat ng Reuters na dumating ang mensahe sa mismong araw na inihahanda ng Administrasyong Trump ang anunsyo ng mga kasong kriminal laban kay Raul Castro kaugnay ng insidente noong 1996. Dito, pinabagsak ng mga eroplanong pandikma ng Cuba ang mga eroplano ng kapatid para sa pagsagip na ikinasawi ng 4. Lalong tumindi ang mensahe dahil dito. Hindi lang ito basta pahayag ng pakikiisa. Bahagi ito ng isang opensibang pampulitika, legal at diplomatiko laban sa lumang estruktura ng kastrismo. Malakas ang tawag na ito dahil hindi natatakot ang diktadura sa talumpati, kundi kapag sama-samang nawawala ang takot ng mga tao. Pinatunayan ng kasaysayan sa silangang Alemanya noong 1900 at 89 ng libu-libong tao ang nagprotesta sa Leipzig at iba pang lungsod para sa kalayaan. Nang mawala ng kontrol ang rehimeng komunista, bumagsak ang pader ng Berlin at gumuho ang tila hindi magagalaw na makinaryang pampulitika dahil sa presyur ng taumbayan. Nasa punto na ang Cuba ng matinding pagkapagod. Sawa na ang mga tao sa walang kwentang pangako, panunupil at buhay na hindi umuusad. Habang si Rubio ay nakikipag-usap sa mga Cubano at pinapakitang binabantayan sila ng malayang mundo. Kapag alam ng tao na hindi sila nag-iisa, nawawala ang pinakamalakas na sandata ng diktadura, ang katahimikan. Ito ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay hindi lang simpleng pahayag diplomatiko, kundi tila simula ng presyur na kayang gumising sa buong bansa laban sa rehimen. Pinaghiwalay ni Rubio ang mga Cubano mula sa diktadura at nagsalita para sa mga nasa isla at may pamilya sa labas.
Ang pangako ay hindi habang buhay na kawanggawa, kundi bagong Cuba kung saan ang mamamayan ay pwedeng magmay-ari ng tindahan, restauran, bangko, kumpanya, pahayagan, istasyon at may kalayang palitan ang mga namumuno. Ang lakas ng mensahe ay nasa pagkakaiba. Ipinunto ni Rubio na umuunlad ang mga Kubano sa US sa politika, negosyo, musika, esports at iba pang larangan. Sa Cuba, nakakulong ang talento dahil tanging malalapit sa kapangyarihan lang ang pinapayag ang umangat. Sumagot ang gobyerno ng Cuba sa pag-atake kay Rubio at pag-akusa sa US ng agresyon. Inaasahan na ang ganitong reaksyon. Pinipilit ng Havana na palabasin na ang lahat ng hirap ay dahil sa mga sanksyon ng Amerika. Sumagot si Rubio sa pinakamapanganib na paraan para sa diktadura. Inalis niya ang usapan sa teknikal at dinala ito sa pampulitikang pananagutan. Imbes na talakayin lang ang numero, kontrata at hadlang, tinanong niya kung bakit nananatiling namumuno ang elite ng Cuba at tahimik ang mga tao dahil sa panunupil. Ang babala ay tumutugma rin sa mga naunang pahayag ni Trump at ni Rubio mismo. Noong Marso 2026, sinabi ni Trump na may gagawin ng Estados Unidos tungkol sa Cuba sa lalong madaling panahon, habang sinabi ni Rubio na kailangan ng bagong liderato sa Cuba. Ipinapakita ng mensahe sa Espanyol na hindi binago ng White House ang paninindigan nito. Patuloy ang presyon, ngunit may malinaw na estratehiya, pahinain ang pagiging lehitimo ng diktadura sa harap mismo ng kanilang mamamayan. Ang pahayag ni Rubio ay hindi kailangang mag-anunsyo ng mga tangke para magmukhang banta sa rehimen. Ang panganib para sa diktadura ay nasa nilalaman ng politika. Kapag sinabi ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na ang kinabukasan ay dapat pag-usapan kasama ang mamamayan, hindi sa elite na kumokontrol sa isla, ipinapakita niyang hindi na itinuturing ng Washington ang Havana na kailangang daanan. Para sa rehimeng nabubuhay sa kontrol ng impormasyon, takot at pagdepende, ang ganitong direktang komunikasyon ay malakas na dagok sa opisyal na naratibo. Alam din ng gobyerno ni Trump na ang Cuba ay dumaranas ng matinding kahinaan sa kasalukuyan. Ang krisis sa ekonomiya, pag-alis ng kabataan, paghina ng Partido Komunista at kawalan ng tiwala sa hinaharap ay nagbukas ng puwang para sa mas agresibong panlabas na presyon na sinamantala ni Rubio. Ang mensahe ay may panloob itong tuon at isa pang panlabas. Sa loob ng Cuba, sinusubukan itong basagin ang psikolohikal na pag-iisa ng mga taong pakiramdam ay nakalimutan na sila. Sa labas ng Cuba, ito ay tumutukoy sa mga exile, pamilyang Cuban sa Florida at mga kaalyado ni Trump na umaasang matibay na pulisya laban sa mga sosyalistang diktadura sa hemispero. Kaya naging babala ang tono ng talumpati. Hindi lang nagkokomento si Rubio tungkol sa krisis. Ipinapakita niyang paubos na ang pasensya ng Amerika sa diktadurang Cuban. Ang susunod na hakbang ay may tatlong direksyon. Una, may legal na presyon sa mga makasaysayang personalidad ng rehimen gaya ni Raul Castro. Pangalawa, ang diplomatikong presyon kung saan itinuturo ng Washington ang diktadura bilang responsable sa pagkasira ng isla. Ang pangatlo ay ang emosyonal na presyon sa populasyon. Ipinapakita na may posibleng daan palabas at nais ng Estados Unidos na magpakita bilang kaalyado ng mga Cuban, hindi ng mga may-ari ng sistema. Hanggang kailan mapipigilan ng diktadura na marinig ng mga Cuban ang panawagang ito at makita ang pagbagsak ng rehimen bilang isang tunay na posibilidad? Ako si Milson Alves Global, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.